nakaharap na nga sa kaso itong si Paulo Duterte ng physical injury at grave threats. Sa akong mga kaigsunan Dabawenyo, karon nakakita na po mong video, dugay-dugay na nahitabo. Sige lang, inyuha gyapong desisyon kung kinsa inyong butohon sa inyong pagka-congressman sa unang distrito. Di ko may nihiyain o kinasuhan siya ng lalaking nagngangalang si John Patria dito sa nangyari nga doon sa Davao Bar, Resto Bar. So kamakailan lang to, kagabi yata. So ang opinion natin dito ay hindi naman talaga natin alam kung ano talaga ang umpisa, pero palagay natin na baka nagsisiga-siga nga itong laking to at dinala niya sa Davao. Alam naman natin yung Davao. Alam naman natin, pag siga ka sa lugar nyo, sa lugar nyo, maging siga ka. Pero huwag mong dalhin sa Davao. Kasi ibang teritoryo yan eh. Davao, malinis yan. Marangal yan na lugar. Isa sa pinakamarangal na lugar dito sa bansang Pilipinas. Alam naman natin ganyan. Diyan sila nakikilala. Totoo. Matatanda natin yung ginawa nga ni Sara Duterte o ni Vice President Sara Duterte nung sheriff. Doon sila unti-unti nakilala, di ba? Nung ipapademolish yung isang lugar, na kung saan biglang nung dumating si Sara Duterte, siya po ang mayor ng time na yun. Siya po yung mayor ng time na yun. Yun naman, mayor naman itong si Paulo Duterte. Kung magsisiga-siga ka, o may nilalabag kang batas o patakaran nila, lagagot ka sa kanila mismo. So sa mga nagko-comment, titignan mo natin yung kung tarantado ka sa lugar nyo, o against Duterte ka, o yun, against Duterte ka, tapos gusto mo sirahin ang pangalan nila, o pupuntahan mo, gusto mo silang biruin, huwag kang magbiro sa kanila. Huwag kang magbiro kasi para ka lang nagbibiro doon kay Alay. Yung bang yung kinagat ng tao ito, yung nag-viral na buhaya, o di ba? Nakakulong na, nananahimik lang yung buhayang yun. Tapos puntahan mo, bibiruin mo, yun, nakagat ka. O di ba? O kaya huwag ka magbiro. Kasi yung mga Duterte, marangal yan, malinis yan, kilala yan sa lugar nila. At alam mismo ng mga taga Davao yan. So yung mga labas ng taga Davao, so hindi wala sa taga Davao, hindi kilala tong mga Duterte. Ganoon ang mga opinion nila. Sasabihin nilang mamamatay tao, bastardo kung gumalaw, barumbado. Ganoon yung mga opinion nila, pero diyan po sila nakikilala. Alam nyo, matatanda niya natin dito kay former President Rodrigo Roa Duterte nung sa Senado, yung isang tinatawag natin tong isang smuggler na sabi niya, kapag pumunta ng Davao yan, papatay ko yan. Yun, di ba? Bibid na bibid yun. Talagang tumbok yung pagkasabi, lutong na lutong yung pagkasabi mismo ng galing nasa Senado siya noon, mayor pa siya noon. Si Duterte din yung mayor pa noon nung kasagsagan ng 2014 ata 2015 yun. Nag-aaral pa ako noon na nabalitaan niya na hindi ko yung makalimutan kasi ganoon sila nakilala, no? Yung mga pumapasok sa teritoryo nila na lumalabag sa kanilang patakaran kasi siyempre yung buong Pilipinas may patakaran naman tayo, tapos sa kanya-kanyang lugar, pag mayor ka may ginawa kang patakaran sa lugar mo, sulit, iba kasi sila, sulit sila kung gumawa ng patakaran. Pag ang sinabi nila, ginagawa nila, ang patakaran nila, pag nilabag mo, lagot ka sa kanila. Marami ngayon, panahon ng eleksyon, di ba? Ang plataforma na sinasabi, ngayon na kami nang alakay na mga tarpaulin dyan. Pagpalagay natin, sample natin, si Bam Aquino. Number 5, si Bam Aquino. Nakalagay sa plataforma niya, nakatarpaulin doon mismo. Ang daming makikita sa daanan, nakalagay na libreng kolehiyo. May pag-aaral, kolehiyo. Tapos, madaling trabaho. Naku, ang dami na pong nag-aaral niya na libreng kolehiyo. Marami ng libreng kolehiyo. So saan siya kukuha o hugot ng pera nun? Pag siya ba nanalo, magagampanan niya yun. Kahit hindi niya sinabi kasi yun yung nakalagay dun sa niya. Parang plataforma niya talaga kasi pag nagpa-top lane siya, parang pinopromote niya yung sarili niya. Inaasahan yun ng taong bayan na yun ang gagawin niya. Kapag nanalo ba, action ba siya? Meron ba tayong makikita ng libreng kolehiyo? May mga libreng kolehiyo na, wala pa siya. May libreng kolehiyo na. O kung kaya niya lang pala ng palibreng kolehiyo, isa siya kukuha ng pera. Alam naman natin yan, mapipera yung mga yan. Yung problema nga lang, pag nanalo mga yan,
sarili ba ng pera igagastos nila o baka kukuha sa kaban ng bayan para ipagagastos? Gaano ba karami igagastos nila? So ito na ngayon yung nangyari kay Paolo. Balik tayo na inakma na yun yung saksakin. Makikita sa video, nakita ko yung video. Hindi ko alam kung patalim ba talaga yun. Hindi kasi klaro, video blur niya yung mukha niya. Tapos yung dikit na yung mukha na, baka akala niya itong si Romualdez, tong taong to. Hindi kasi malaki, parang si Romualdez pag ito parang kakamukha niya, kasi laki ng katawan ni Romualdez, baka nag-init ang ulo ni Paolo na makita ng lalaki. Parang tinatanong siya ni Paolo kasi parang naka-off yung wala siyang naka-mute yung video. Tapos parang tinatanong yung lalaki kung anong ginagawa o matigas ba. Parang tinuturo ng lalaki yung ulo niya kasi parang nagsaside siya ng taas, yun kinumpog na lang. Makita sa video talaga inumpog ni Paolo. So hindi siya physical injury, inumpog. Parang nagka-headbutt sa boxing, parang sa basketball naman nagka-tamaan lang ng ulo, ganun lang. So shoutout dyan sa lahat, sa mga bawat na subscriber, shoutout sa inyo. So ako pro Duterte talaga ako kasi sulit yung paninindigan. Yun yung mahirap hanapin sa taong manunungkulan o sa taong mamumuno sa bayan natin. Yung paninindigan at prinsipyo. Kasi yung pag-aaral, kahit gaano kalaki ang pinag-aaral mo, kahit ilang pa yung kurso, kung wala kang prinsipyo at paninindigan, baliwala yan. Baliwala yan, matatakpan yan kasi babayaran ka lang ng pera. Ang laki ng pinag-aralan, mas mababayaran ka lang pala ng pera. Pero yung maprinsipyo ka, kahit mahirap ka maprinsipyo, yun ang hirap bilhin. Hindi ka mabibili nga prinsipyo yan bahala. Yung tinatawag na ang mamatay ng dahil sa yung parang magpakamatay ka dahil sa prinsipyo. Yun po ang mahirap hanapin ngayon sa mga pamumuno. Sa mga tumatakbo dyan, may prinsipyo ba kayo? May prinsipyo ka ba? Maninindigan ka ba? O baka naman para ka lang tuta, di ba? Akala na leon ka pero tuta ka lang pala. So shoutout dyan sa lahat at maraming salamat sa inyo. So ayan, si Paolo Duterte naharap po sa kasong physical injury at grave threats. Ito siya ay sinampahan na ng kaso pero labi. Okay, salamat.